Pero hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat. Hindi ka, halimbawa, itong, ito. Madali yung solusyon na kukunin natin sila at ilalagay natin sa Pilipinas. Ang tanong ko, anong trabaho sa Pilipinas? Yan. Buti pa ang SMNI. Panalo. Ay, sorry. Pala, no. Ang SMNI at ang mga taong katulad nila Malutikia ay ang pinag-uusapan yung papaano tayo magsusurvive, papaano na mangyayari sa bayan natin pagka patuloy ang gera na ito. Ano ang magtutulong sa kanila for the next 6 months so that mabubuhay sila ng maayos kasama ng pamilya, kasi karamihan naman lahat ng nandyan na OFW may tinutulungan ng pamilya. So yung ripple effect nandun at hanggat hindi klarado ang gobyerno, I mean, it's one thing to meet, it's another thing to act. Ang hina ng isang gobyerno really yung implementation. Maganda ang mga plano, pero paano natin i-implement yan? So, yun yung mga worries ko. Ayaw. Yan ang yan ang dapat pag-usapan. Ang gobyerno po natin, Buti pa ito si Admar, malupit. pero kapansin-pansin na wala ang presidente. Ang executive secretary po ang... Ito yung 3 days ago, I think 3 days ago, 2 days ago, naglabas ng picture, wala ang presidente. Nasa Pilipinas ang presidente niya, wala pa sa US. Sabi ko nga, grabe rin itong presidente to, wala talagang kwenta. Hindi na nga umatid ng sarili niyang cabinet meeting. Pagkatapos doon, pumunta pa ng Amerika. Nanguna dito sa pagpupulong na ito. Anong basa niyo po rito po, Prof, considering sa mga netizen, sa mga nagkokomento, pinaghahanap po ang ating Pangulo? Ako'y nababahala kasi alam mo naman sa bureaucracia hindi aandar yan. Para na rin yan sa flood control project Walang gagalaw kundi ang presidente ang magmando. Nakakalungkot dahil kita mo ito, nagmi-meeting sila, pero ang importante dyan yung mapa ng lugar. At mapa na nasa ng Pilipino, at mapa na saan tayo dadaan kung sakaling magre-rescue tayo. Yung free conduct pass, napakahirap yan. Yan base sa closeness ng mga leader para sila mag-usap at para nila maayos ang mga problema. So ito nakakabahala kasi alam mo naman ang executive secretary, limited rin ang powers niyan, hindi katulad ng Pangulo. The fact na sinasabi nila na okay ang Pangulo, I mean, yung transparency, kailangan malaman yun kasi part ng problema, kaya nadadagdagan ng risk yung crisis dahil ang dami mong kinukubli sa public. Huwag ka na lang sana magpakita na ganyan na meeting. Huwag ka na lang, sige, sana maging presidente. Mag-resign na lang siya, madam. Hindi, alam mo, yan isang bagay na nakakapagtaka May lumabas na picture, wala siya. Gitna ng krisis, asan siya? Di ba? Hindi ito before before pumunta ng Amerika. Asan ang presidente niyan? Pero putang ina, maniwala ka. Wala sa mga dilawang tae ang nagsabing, asan ang presidente? Wala. Wala. Yung mga pinklawan? Wala. Dilima, nakontrol mo? Ay. Kontrolado mo ba mga pinklawan at dilawan na politiko? Sa halagang? Tatanong lang ako, ha? Gago! Nagtatanong lang ako. Sa halagang Ba't di man lang kay dati, maya't maya, nung kay Duterte, hindi lang umatin ng isang beses, ha? Talk to the people lang yun, ha? Asan ang presidente? Nasaan ang Pangulo? Nasaan ang Ngayon, mismong nagkakagera, may krisis. Wala yung presidente. Naglabas ng picture, sila yung cabinet lang. Di ba? Tapos walang, nasaan ang Pangulo? Ganyan ka-plastic ang mga dilawan at sa mga pinklawan. Kaya mga kababayan, patuloy lang po tayong manood dito dahil dito, ilalabas natin ang katotohanan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Sana naman po mag-subscribe din po kayo. Malaking bagay po yan sa ating channel. At kung nais din ninyo sumuporta, pwede naman yung membership pay. Anong pay?
fee. Oh, meron yan, nakalagay dyan, membership. Kung nais lang ninyo sumuporta, wala naman pong pilitan yan. Pero yung mag-subscribe, wala pong bayad dyan. Pero malaking bagay yan. At kung pwede, i-share nyo na rin para alam mo, natutuwa ako, sabi nung iba. Meron nagkausap sa akin niya, sabi niya, mga ganun-ganun sa akin, sabi ko. Ganito, galit oh, galit, sabi sa akin. Sir, alam ko yung boses mo eh. Hindi po ako singer. Basta naririnig kita eh. Sabi ko, sabi sino yun? Demonyo ba? Di man ako demonyo. Naririnig mo ako bigla-bigla. Nakasabu ka ba? Naririnig kita yung boses mo. Lagi yan sa umaga na. Lakas-lakas. Sabi ko na, alam ko na patutunguhan ito. Hindi kasi ako nakasombrero, hindi rin ako nakasalamin. Kaya hindi niya ma-recognize kung ako. Boses mo, bunganga mo, malakas eh. Naingin ko yung boses mo, yung tono, pareho pa rin para sa personal. Sabi sa akin. Alam mo, nakakatuwa yung mga ganon. Kasi nga, sinishare nyo sa mga kababayan natin. Alam mo, wala na kasi maghahatid ng tamang balita eh. Wala na maghahatid ng yung totoong balita. Dahil nga, kontrolado na nila eh. Dahil nga po, bayaran na po ang media eh. Kontrolado po nila kung ano yung lalabas. Tayo, hindi nila tayo makakontrol. Diba? Ginawa na nilang lahat. Tinakot, tinanggalan ng seguridad, dinimanda, pero tuloy-tuloy pa rin po tayo. So akin, ang favor ko lang, subscribe at i-share nyo ito. Okay? So maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Mabuhay ang bansang Pilipinas! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,